So, ibig ba sabihin yan? Ipinapatawad mo na ako sa pagsasanungaling ko? Bati na ulit tayo? Kahit papaano ay lumiwanag ng konti ang kanyang muka. No, hindi pa. I shook my head with a smile. It's okay. At least nakikipag-usap ka pa rin naman sa akin. He smiled too. You're right. Nakikipag-usap pa rin ako sa'yo pero oras na hindi mo maubos yung isang platong mangga, talagang hindi na kita kakausapin pa at papansinin kahit lumuha ka pa ng dugo. Nawala bigla ang kanyang ngiti. Baby naman, kita mong masyado tong marami oh. He complained. Napasimangot na ulit. I don't care. Just do what I say. Bawal kang umangalas sumimangot. Nakangiti ka dapat habang kumakain. He let out a heavy sigh. Okay baby. Basta para sa'yo, gagawin ko kahit ano pa yan. Napangiti na lang ako at mas lalong lumapad ang ngiti ko nang biglang naging magana ang kanyang pagkain na mangga na tila ba gustong gusto na niya. You know what baby? Kapag ganyang nakangiti ka sa akin, sumasarap bigla ang pagkain kahit na sabihin pangit ang lasa. He said smilingly to me. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang akong nainis sa klase ng kanyang ngiti. Kaya napasimangot ulit ako at sumama ang tingin sa kanya. Hindi ganyang ngiti ang gusto ko, Mr. De Vera. Dapat ngumingiti ka dahil nasasarapan ka sa kinakain mo. Hindi yung ngumingiti ka nga pero sakan ka naman nakatingin na para bang inaasar mo ako. Nakasimangot ko reklamo na may kasama pang pagpadyak na akala may batang nagdadabog. What? Nagsalubong naman ang mga kilay ni Lucas at napahinto sa pagkain pero agad din naman itong bumuntong hininga. Okay, Mrs. De Vera. Ito't susundin ko ng gusto mo. Mrs. De Vera ka dyan. Kala mo naman asawa mo ko kung makapagsabi ka ng ganyan. Pag-irap ko habang nakahalukip-kip, unti-unti nang bumabalik ang ngiti ko. And he shrugged. Who knows? Maybe tomorrow or sa makalawa, asawa na kita. I just rolled my eyes at him. Stop talking. Just eat. Nanggigigil ako sa'yo kapag nagsasalita ka habang kumakain. Napanguso lang si Lucas at hindi na nga nagsalita pa pero parang hindi na maipinta mukha habang patuloy ang pagkain ng mangga. Habang ako'y nakasandalang sa couch at pangisi-ngisi lang sa kanya. Ang sarap niyang panoorin. Ewan ko ba pero parang nawawalang stress ko. Sumasaya ang kalooban ko habang pinapanood siya. Ay, paano ko naman kaya ito mauubos? Bukod sa iyo ko naman ang lasa, sobrang dami pa. Itong babaeng to mas malala pa yata sa naglilihi. He mumbles, pero umabot iyon sa aking pandinig. Naglilihi? Para yata akong inapuyan sa narinig ko. Kaya bigla na akong napatayo. Itigil mo na nga lang yung pagkain mo. Uuwi na lang ako. I said. Bago pa makasagot si Lucas ay nagmamadali na akong lumabas sa kanyang bahay. I heard him calling me pero hindi ko na nilingon pa o sinagot. Dumiretso agad ako sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi nagtagal ay humabol din si Lucas at pumasok na sa driver's seat. Baby, dito ko na lang Shut up! Magmaneho ka na lang at ihatid ako. I yelled at him. Parang nagulat naman si Lucas sa pagtaas ng boses ko. Ang init naman ng ulo ng babaeng to. Mahina nitong bulong na hindi na umabot pa sa pandinig ko. Hanggang sa hindi na lang ito sumagot at pinatakbo na nga ang sasakyang paalis. Hindi na ako umimik pa at tumingin sa kanya habang nasa biyahe. Pero ramdam ko pa rin ang malakas na pagtibok ng puso ko dahil sa nervyos. Ewan ko ba pero parang naapektuhan ako sa kanyang sinabi na mas malala pa ako sa naglilihi. Baby, are we okay? May nagawa na naman ba akong mali? He asked while driving. Naramdaman ko ang pag-alala sa kanyang boses. I don't know. I replied without looking at him. And I heard him say, Sorry kung may nagawa akong mali at nagalit ka. I didn't reply. Katahimikan ulit ang namayani sa loob ng sakyan hanggang sa muli siyang nagtanong. So baby, kailan ka naman makikipaghiwalay sa asawa mo? Soon. Nakausap ko na sa attorney at hinihintay ko na lang pagdating ng annulment papers. Teka, bakit mo ba itinatanong? Napabaling na ako sa kanya nang salubong ang mga kilay ko at humalukip-kip. Pero imbis na mainis sa pagsusungit ko ay ngumiti lang sa akin si Lucas at nagkibit-balikat. I'm just excited. You know, sorry na agad baby. As if naman ikaw makikipaghiwalay at excited ka pa kaysa sa akin. Umira pa ako and he just shrugged. Pagdating namin sa park ay nagmamadali na akong bumaba sa kanyang sasakyan. Pero nang akmang papasok na ako sa kotse ko, ay siya naman paghabol ni Lucas at yumakap sa aking bewang sabay halik sa pisngi ko.
Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Mahal, don't turn off your phone, okay? Isang tango lang isinagot ko. Hanggang sa pinakawalan niya na ako. Kaya mabilis na akong sumakay sa kotse ko at pinatakbo na ito paalis ng park. Nang makalayo na ay hindi na ako nakatiis pa at inihinto na ang sasakyan sa tabi ng highway. Mabilis kong kinuha ang phone ko at binuksan. Pagbukas ko ay marami mga text messages at missed calls galing kay Sandro. Pero hindi ko na iyon pinansin pa at dumiretso agad ako sa internet. Mabilis akong tumipa at tinanong kung ano nga ba ang mga sintomas kapag naglilihi ang isang buntis. At nang lumabas ang mga resulta ay hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sunod-sunod. No, I'm not pregnant. Pag-iling ko at pinatakbo na muli ang sasakyang pauwi. Pero hanggang sa narating ko na ang bahay at huminto na ang kotse ko sa garahe, ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang salitang paglilihi at buntis. Talagang ayaw na yatang maalis sa utak ko ang mga katagang iyon. Naapektuhan ako masyado mula nang marinig ko yun sa magkapatid na Lucas and Hazel. Tom, kinakabahan ako sa totoo lang. Paglabas ko pa lang sa sasakyan ko ay nagulat pa ako nang bigla na lang na may humawak sa braso ko at pinaharap ako. Bumungad sa akin ang seryosong mukha ni Sandro. Where have you been? Matigas nitong tanong at humigpit din ang pagkakahawak sa akin. But I don't look at him. Sa kaibigan ko. Walang gana kong sagot at inagaw na dito ang kamay ko. Mabilis na akong pumasok ng bahay pero pagpasok ko pa lang sa pinto ay agad ako napahinto nang makita sa Melanie na nakaupo sa couch. Nang makita naman ako ay agad na napatayo at ngumiti sa akin. Hi, Jessica. She greeted me. And what are you doing here in my house? Sa lubong ang kilay kong tanong. Ang lakas din ng loob mong pumunta rito at ipakita sa akin yung pagmamukha mo. I'm here to explain everything about Sandra and I. Napaikot naman ang mata ko sa narinig. This bitch. Kung hindi lang ito buntis ay baka nasampal ko na ulit. It's too late. I don't care anymore. Mabilis na ako umakyat ng stairs. Pero nakakatatlong palapag pa lang ako sa pag-akyat nang muli magsalita sa Melanie na siyang ikinahinto ko. Walang namamagitan sa amin ng asawa mo, Jessica. Wala kami relasyon at lalong hindi siyang ama nito ipinagbubuntis ko. May ex-boyfriend. Yun ang totoong nakabuntis sa akin. Not your husband, Sandro. Magkaibigan lang kami at hanggang doon lang. Sandali ako natahimik nang marinig ang paliwanag ni Melanie. Hindi ako lumingon at nanatili lang nakatalikod habang nakatayo sa tatlong palapag ng hagdan. Kaya, kung ako man ang naging dahilan ng pag-aaway ninyo mag-asawa, sana na may magkaayos na kayo ngayon. Dahil nasabi ko na sa iyo ang totoo, Jessica. Wala talaga nangyari sa amin ni Sandro. Oo, aaminin ko nagkagusto ako sa asawa mo dati. At minsan na rin nagtapat sa kanya ng pag-ibig ko but he rejected me. Nakakatawa nga dahil napahiyala ako sa pag-amin ko. Bahagi ako napapisil sa aking kamay at sandaling napapikit. No, hindi na ako pwede pang magpadala sa emosyon ko. Totoo man o hindi ang sinasabi ng babaeng ito, dapat baliwalain ko na lang. It's too late. Nakapagdesisyon na ako at hindi ko na pwede pang baguhin iyon. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Imbis na lumingon at sagutin si Melanie, mas pinili ko na lang ipagpatuloy ang pag-akyat ko na parang walang narinig. Pagkapasok ko ng kwarto ay agad ako nahiga sa kama dahil parang nakaramdam na ako ng konting pagkahilo. Siguro ay dahil sa pagod gawa ng pagmamanehong pauwi. Pero wala pang 10 minuto ako nakahiga nang marinig ko ng pagbukas ng pinto at tunog ng yapak. And I know it was Sandro who entered. Kaya hindi na ako nag-abala pang lumingon. Nanatili lang akong nakapikit habang nakatagilid ng higa, patalikod sa may pinto at nakayakap sa malambot na unan. Hanggang sa naramdaman ko na ang paglundo ng kama. Jessica. Sandro called my name. Mahinahon ang boses at parang may konting lambing. Melanie's telling the truth. I just used her for my revenge. Ginamit ko lang siya sa mali kong paghihigante. Kaya sana maniwala ka na. And I'm sorry for everything. I didn't answer him. And he let out a sigh until he spoke again. Anong gusto mo for dinner? Do you want me to cook for you? He caressed my hair softly. Just tell me what you want. Ipagluluto kita ng gusto mo. No thanks. Matutulog na ako. Kumain na ako kanina. Mag-dinner ka na lang kasama si Melanie kung gusto mo. I replied. Wala na si Melanie. Pinauwi ko na. Pinapunta ko lang naman siya rito para magpaliwanag sa iyo at nang sa ganun ay maniwala ka na wala talaga kaming relasyon. Hindi na ako sumagot pero hindi ko mapigilan ng mapasingot-singot nang makalanghap ng mabangong amoy na nagmumula sa akin likuran.
Kay Sandro. I like his scent. Tom, ang bango naman ng lalaking ito. Nagpalit ba siya ng pabango? Parang ang sarap sa ilong. Nakaka-relax. Just tell me kung may gusto kang kainin. Ikukuha kita sa ibaba. Sandro said. Naramdaman ko na lang ang paghiganito sa tabi ko at ang pagyapos na isang braso sa bewang ko. Pero hindi ko hinayaan ang kanyang kamay at agad din itong inalis sa aking katawan. Ayoko makatabi ka, Sandro. Doon ka nalang matulog sa kabilang kwarto. Pero mas gusto ko rito. Mas gusto ko makatabi ang asawa ko sa pagtulog. Kahit nakapikit ay gusto ko mapairap sa narinig. Siguro kung noon niya sinabi sa akin na gusto niya ako makatabi, ay baka kinilig pa ako at nagtatalon sa tuwa. Pero ngayon ay kabaliktaran na dahil naiinis na ako sa presensya niya. Siguro nasanay na ako na palagi kami nagtatalo at hindi magkasundo. Kung gusto mong matulog dito, pues lumayo ka at huwag mong hahayaan na dumikit sa akin ang katawan mo. And please, don't touch me. I heard him sigh. Okay, I understand. Katahimikan na ang namayani sa loob ng kwarto. Hindi na nagsalita pa si Sandro at natahimik na ng tuluyan. Hindi ko alam kung tulog na ba o ano dahil hindi ko na nararamdaman ang paggalaw nito sa tabi ko. Pero para akong inaakit ng kanyang amoy. I want to smell him, yes. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil baka iba ang kanyang isipin. Pinilit ko na lang makatulog. Minutes later, hindi pa rin ako dalawin ng antok dahil yung isip ko'y nakafocus na sa mabangong amoy. Hanggang sa hindi na nga ako nakatiis pa at umarap na kay Sandro. Mabilis akong umisod sa papunta sa kanya at agad na sumiksik sa kanyang katawan. And I smelled his shirt. I heard him gasp. Tila nabigla sa kilos ko. But I ignored him. Instead, yumakap ako sa kanyang katawan at isunubsob ang mukha ko sa kanyang malapad na dibdib para lang langhapin ang kanyang amoy. Cheska. He stammered, calling my name. Nagpalit ka ba ng perfume? I asked. Yes. Why? I like your scent. Ang bango mo. Sagot ko at hindi na napigilan ang mapangiti ng konti. Ewan ko ba pero parang nawala na ang pagkainis ko dahil lang sa kanyang mabangong amoy. Ba't ganito? Parang nakaka-addict lang langhapin. Samantalang yung pabango kanina ni Lucas ay para akong masusuka sa amoy. Tom, what's wrong with me? Ang weird ko lang. I think I'm sick. Naramdaman ko na lang ang pagganti ni Sandro at niyakap din ako. He even kissed my forehead. So ibig mo sabihin ito'y pinapatawad mo na ako? Tom, sabi na nga ba't ibang iisipin niya? I just want your smell and nothing else. Huwag mong bigyan agad ng mali siya itong pagyakap ko sa'yo. Natahimik naman si Sandro. And when I looked up, nagtama ang mga tingin namin. Hanggang sa namalayan ko na lang ang marahan na paghaplos ng kanyang isang kamay sa mukha ko, kasabay ng kanyang paglunok. Jessica, he uttered. At bago pa ako makakilos para alisin ang kanyang kamay, ay namalayan ko na lang ang kanyang labi na sumakop na sa labi ko. Marahan niya akong hinalikan. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa ibabaw ko na siya and I pushed him. Iniiwas ko na ang mukha ko sa akin niya. Sandra, stop. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka nga sa ibabaw ko. I frowned, but he didn't listen. Pilit pa rin hinahabol ang labi ko, kaya naman nilakasan ko na ang pagtulak ko sa kanyang dibdib. Ano ba? Don't kiss me. Ayokong halikan mo. Hindi porkat niyakap kita, ay gusto ko na magpahalik sa'yo. Amoy mo lang ang gusto ko, hindi ang labi mo. Pagsamangod ko at taning nito na masama. Pero imbes na maapektuhan ay isang ngiti ang ibinigay sa akin ni Sandro. Okay, I'm sorry for kissing you. Ang mahalaga ay okay na tayo. And he kissed my temple. Muli na itong bumalik sa pagkakahiga sa tabi ko at niyakap na lang ako. Napasimangot na lang ako at yumakap na lang pabalik sa kanya bago muling sumubsob sa kanyang matigas na dibdib para malanghap ang kanyang amoy. Nakatulog kaming dalawa na magkayakap. Kinabukasan inagising ako sa pakiramdam na parang maduduwal. Kaya naman pagkabangon ko'y tumakbo ako diretso papasok ng bathroom at doon sumuka na sumuka pero wala naman akong naisuka kundi kunting tubig lang. No, this is not right. Hapong-hapo ko sambit matapos sumuka. Sandali ako napatulala. Masama na ang kutob ko sa mga nararamdaman ko ngayon. Iba na to. Hindi na talaga normal. I think I need to buy something para malaman ko kung tama bang hinala ko. Kaya naman nagmamadali na ako naligo at mabilis na nagbihis pagkatapos. Pagkababa ko'y nakita ko nakaupo si Sandra sa may couch at may ginagawa sa nakabukas na laptop. Nakasuot ito ng white polo shirt and black jeans with white sneakers. Nang makita ko ay agad itong tumayo at nakangitin lumapit sa akin. Good morning, honey.
He kissed me on the cheek. Matapos akong gawaran ng halik sa pisngi, ay iniyapos naman ang mga braso sa bewang ko. Tumawag si Lolo kanina at nagyayayang maglaro ng golf ngayong araw since today is Sunday. So kaya pala siya naka-golf outfit. What do you want for breakfast? He asked me. Ang lambing lang ng boses. No, wala akong gana mag-breakfast ngayon. May pupuntahan pa ako eh. Good luck na lang sa paglalaro niyo ni Lolo. Walang gana ko sagot at inalis na ang kanyang kamay sa bewang ko at lumakad na palabas ng pinto. Pero agad namang humabol si Sandro at inakbayan ako. Saan ka naman pupunta? I told your grandfather na isasama kita. Mami, magtaka pa yun kapag hindi kita kasama. I sigh. Don't worry, susunod na lang ako. May bibilhin lang ako saglit sa butika. And what is it? Sasamahan na kitang bumili. Mamaya pa naman yung usapan namin ni Lolo para sa golf. No thanks. Mauna ka na lang doon kay Lolo. Susunod naman ako mamaya eh. I opened my car pero nang akmang papasok na ako sa loob ng aking kotse, ay siya naman pagpigil ni Sandro sa braso ko. Kaya muli ako napaharap sa kanya. What? I didn't expect him to kiss me on the lips. Smug kiss lang iyon. Ingat sa pagmamaneho. Isang matamis na ngiti na ang kanya ibinigay matapos akong nakawan ng halik. Napasimangot lang ako't pumasok na sa loob ng sasakyan. Pinatakbo ko na ang kotse ko paalis ng garahe. Akala ko'y mauuna na nga si Sandro kay Lolo pero nang nasa highway na ako, ay hindi ko inaasahan ang pagbuntot ng kanyang sasakyan sa hulihan ko. Ay, ang kulit din ng lalaking iyon. Pagsimangot ko at binilisan nila ang pagpapatakbo. Hindi niya ako pwedeng mahabol, kaya naman ginawan ko na lang ng paraan para matakasan ang kanyang pagsunod. Inunahan ko lahat ng sasakyan at lumiko ng ibang highway. Hanggang sa para ako nakahinga ng maluwag nang hindi ko na makita pa sa side mirror ang kanyang sasakyan sa hulihan ko. Tuluyan ko na nga siyang natakasan. Makalipas ang ilang minuto ay inihinto ko na ang sasakyan ko sa harap na isang butika. Bumaba ako saglit ng sasakyan at bumili ng 3 piraso ng pregnancy test. Napalunok pa ako ng sunod-sunod ng mahawakan ng PT. Matapos bumili ay muli kong pinatakbo ang sasakyan pa uwi ng bahay. Agad akong dumiretso sa loob ng bathroom at ginamit ang 3 PT. Hindi ko muna tinignan ang resulta at lumabas ako ng bathroom. Ilang sandali pa ako nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto bago sinilip isa-isa ang mga resulta. What? Para ako namutla nang makitang pare-pareho ang mga resulta. Lahat ay 2 red line. It means I'm pregnant. Shit. Natulala ako at bumukas sara ang bibig. Parang nanginig ang buong katawan ko sa resulta. Sa panginginig ko ay nahulog pa ang isang pregnancy test sa kamay ko. Hanggang sa nagulat na lang ako sa biglang pagtunog ng phone ko na nasa ibabaw ng kama. Nagmamadali naman ako lumapit dito at dinampot ito. Pero agad akong natigilan nang makita kung sino ang tumawag. Basta, namalayan ko na lang na sinagot ko na ang phone call. Hello baby. Good morning. Ang masiglang boses ni Lucas ang bumungad sa akin. Lucas. Usal ko na agad na napakagat sa ibaba kong labi na parang nanginginig na rin. Pati sulok ng mga mata ko'y ramdam ko na ang panunubig. Yes, baby. Nag-breakfast ka na ba? Where are you? Lucas. I sobbed. I couldn't help it. Hey, baby. Are you okay? Parang nataranta naman ang boss ng kabilang linya. Teka nga lang. Umiiyak ka ba, ha? Why? What's wrong? Inaway ka na naman ba ng asawa mo? No. Hindi ako inahuwi ng asawa ko. Garalgal ko sagot at muling napahigpi. Then, why are you crying? May nangyari ba, ha? Where are you? Pupuntahan kita. Oo, Lucas. May nangyari. Kasi, I couldn't tell Lucas that I'm pregnant. Parang umurong bigla ang dila ko na sabihin sa kanyang buntis ako. For what? Ano nga ba ang mapapala ko kung sakaling sabihin ko man sa kanyang nabuntis niya ako? He's not my husband and I'm still married. Iniisip ko kung ano ba ang magiging reaksyon niya. Magagalit kaya siya or what? Anong desisyon kaya ang gagawin niya kapag sinabi ko magiging ama na siya? I'm scared. Baka kasi sumbatan niya lang ako at sabihin kasalanan ko kung bakit ako nabuntis dahil hindi ako nag-iingat. Pinangunahan na agad ako ng takot ko. Pero mas natatakot yata ako na malaman ni Sandro. Baka isumbong pa ako nito kay Lolo. Hindi malabong mangyari iyon. Nasisiguro kung hindi maganda ang kalalabasan kapag nalaman ni Lolo na nabuntis ako ng ibang lalaki at talagang kalaban pa niya sa negosyo.
May stress si Lolo kapag nagkataon. Mabibigyan ko pa ito ng sakit sa ulo at kahihiyan. Sobra kong nakokonsensya for him. It's been a week now since I found out that I'm pregnant. And now hindi ko na alam kung ano na ba ang dapat kong gawin. Gusto ko sisihin ang sarili ko. Dapat pala in the first place ay uminuman lang sana ako ng contraceptive pill. Hindi sana ako aabot sa ganito. Pero ang tanga ko at nakalimutan ko iyon. And now it's too late. Dahil buntis na ako at ang masaklap ay kabit ko pa ang ama na hindi ko alam kung may paninindigan ba o wala. Kung matutuwa ba o mabubisit kapag sinabi ko na. At ngayon ay nandito ako sa restaurant ng kaibigan kong sa Alvin. I told him that I'm pregnant and he was mad. Tinawagan din ito si Patrick at pinapunta agad-agad dahil nga sa lahat ng mga kaibigan ko ay sila lang dalawa ang may alam tungkol sa aming dalawa ni Lucas. And when I told them about my pregnancy, they freaked out. Hindi ka ba talaga nag-iisip, Chaska? Bakit ka nagpabuntis sa lalaking yun? Alvin said frustratedly. Napahagod pa ito sa sariling buhok na tila inis na inis. Nasa loob kaming tatlo ng kwarto dahil maraming tao sa may restaurant at baka makaagaw pansin pa kami sa mga customer. Nakakahiya naman kung doon pa kami magkwentuhan kaya dinala ko na lang sila dito para sabihin ang problema ko. Hey, ano ka ba? Tama na yan. Kung makasalmon ka naman kay Jessica para naman ikaw ang asawang pinagtaksilan. Saway naman ni Patrick na napailing pa. So what's your decision now? Alvin asked me. Nakaupo ako sa kama at palakad-lakad naman silang dalawa sa harap ko. I don't know. Hindi ko na alam kung ano dapat kong gawin. I sobbed. Napayuko na ako sa dalawa kong palad kasabay ng pagyugyog ng aking balikat. Rinig ko naman ang sabay na pagkakawala ng malalim na buntong hininga ng dalawa kong kaibigan. You know what, Jessica? Mas mabuting sabihin mo na lang yun sa asawa mo habang maaga pa. Patrick suggested. Pat is right. Agad naman sang-ayon ni Alvin. Mag-sorry ka na lang sa asawa mo at isumbat mo na rin sa gagong iyon na kasalanan niya lahat. Dahil hindi ka naman siguro mabubuntis ng iba kung pinahalagahan ka lang niya sa simula pa lang. But he's an asshole. Oras na makita ko ulit ang gago mong asawa na iyan, ay talagang tuturuan ko ng malupit na leksyon na hindi niya pa nararanasan buong buhay niya. Pero paano kung sabihin niya kay Lolo na nabuntis ako ng iba? I'm sure magagalit si Lolo sa akin kapag nalaman niya. I sobbed again. Naupo naman si Alvin sa tabi ko at muling bumuntong hininga. No, tingin ko ay hindi niya sasabihin since kasalanan naman niya. At kung sakaling sabihin man niya, then magpaliwanag ka sa lolo mo at sabihin ang buong kwento. Marahanan itong hinaplos sa likod ko. Hush now, huwag ka na umiyak. Buntis ka pa naman. Natatakot ako, Alvin. Ayokong ma-disappoint sa akin si Lolo. Ano ka ba? Ganun talaga. Agad na sagot naman ni Patrick at naupo na rin sa kabila kong tabi. Magagalit yun, oo. Kasi nga nagkamali ka. He tapped my back. Same with Alvin. Pero sa umpisa lang naman ang galit nun. Mag-sorry ka lang at tanggapin ang galit ng lolo mo. And after that, siguro naman ay tatanggapin ka pa rin niya kasi apo ka pa rin naman niya. At nag-iisa ka lang. What about Lucas? Sasabihin ko ba sa kanya? Garalgal kong tanong habang nakayuko at patuloy pa rin ang mahinang pag-iyak. Sabay namang napasik ang dalawa kong kaibigan sa tanong ko. Tom it. No, don't tell him. Salvin ang sumagot. Mas mabuting huwag mo na sabihin sa lalaking iyon na buntis ka at siya ang ama. Tingin ko ay hindi maganda kung malalaman pa niya. Sa ngayon, ay mas mabuting ayusin mo muna ang sitwasyon mo. Huwag mo isipin ang Sandro or Lucas na iyon. Isipin mo muna ang sarili mo. Kung saan ang tingin mo'y tama, yun ang piliin mo. Walang sekretong hindi nabubunyag, Jessica. So, you better confess everything before your grandfather finds out what really happened. Mula sa pagkakayo ko sa aking mga palad ay marahan na ako nag-angat na muka at tumingin sa kaibigan kong sa Alvin. Pero kasi Alvin, ang totoo niya na bala ko rin nang makapag-iwalay kay Sandro. I already signed the annulment papers yesterday. Ang kailangan ko na lang ngayon ay maghintay kung kailan ang trial. Natigilan ang kaibigan ko sa Alvin at napatitig sa akin. Maliban kay Patrick na agad na napao ang bibig. Yes, nakapagkita na ako kay Attorney Rodriguez kahapon for the annulment discussion. Pinapirmahan na nito sa akin ng mga papeles. And when I asked him kung may kailangan pa ba akong papirmahan kay Sandro, ang sagot sa akin ay pwede naman kahit wala. Dahil magkikita naman kami sa korte for the pre-trial conference. And pabor naman yun sa akin. Mas mabuti nga ayun at masurprise siya na nakapag-file na pala ako ng annulment para sa aming dalawa.
Pero nagtatalo pa rin talagang isipan ko tungkol sa desisyon na gagawin ko. Hindi ko alam kung dala lang ito ng pagbubuntis ko pero nai-stress ako sa kakaisip ng mga bagay-bagay tungkol sa batang nasa sinapupunan ko. Puro what if, ang kasalukuyan tumatakbo sa utak ko. That's a good decision, Jessica. Alvin wipes the tears on my face with his thumb. Mas mabuti nga makipagwalay ka na lang sa lalaking iyon. I'm here, your best friend. Nakahanda akong damayan ka sa lahat ng mga problema mo. Hindi lang ikaw, I'm also here. Kaibigan niya rin ako Angal naman ni Patrick pero hindi na ito pinansin pa ni Alvin. Hush now, baby. Don't cry anymore. You're pregnant, remember? Masama sa mga buntis ang umiyak. Pagpapatahan sa akin ni Alvin sa mahinahon na boses at ngumiti na sa akin. And I couldn't help myself. Sumubsob na ako sa balikat nito at tuluyan ang napaiyak. Sabay namang bumuntong hininga ang dalawa kong kaibigan at hinaplos na lang ang likod ko para patahanin ako at i-comfort. Ewan ko ba pero feeling ko ang babaw na ng luha ko ngayon. Siguro ay ganito lang talaga kapag buntis. Nakakainis dahil masyadong iyakin at maselan din sa mga pagkain. Nang mahimas-himasan nagpaalam na rin ako sa dalawa kong kaibigan para umuwi na dahil hapon na rin. Gusto pa sana akong ihatid ni Alvin pero agad akong tumanggi dahil alam kong magsusuntukan na naman sila ni Sandro, oras na magtagpo ulit ang landas nila. Lalo na sa sitwasyon ngayon. Pagpasok ko sa loob ng sakyan ko ay siya namang sunod-sunod na pagtunog ng phone ko dahil sa mga bagong messages na nagsidatingan. At nang buksan ko nga, ang mga ito ay galing na naman kay Lucas. May mga missed calls din. Hey baby, please sagutin mo naman ang mga tawag ko. Mag-reply ka rin sa mga text ko, please. I'm sorry na sa nagawa ko. I just did that because I wanted to see you every day and night before I fall asleep. Napabuntong hininga ko sa nabasa at napasandal sa upuan ng sasakyan. When I found out about my pregnancy 3 days ago, nakita naman ni Sandro na may mga hidden camera sa loob ng kwarto namin. He asked me kung ako ba ang naglagay and I told him no dahil hindi naman talaga ako. Kahit nga ako ay nagulat din at hindi makapaniwala na may mga hidden camera palang nagmamatsyag sa loob ng kwarto namin. And Sandro was mad. Automatikong inisip agad nito na si Lucas ang gumawa. Baka daw ang kabit ko, which is yun naman talaga. Gusto pa sanang magsampa ng kaso pero sinabihan kong wala naman siyang evidence na nagpapatunay na si Lucas nga ang may gawa. At isa pa ay baka lumabas sa publiko ang pagsampa niya ng kaso. Kaya naman pinalagyan na lang nito lahat ng CCTV ang buong bahay hanggang sa labas. And when I called Lucas and asked him about the hidden camera, inamin naman nito agad sa akin na siya ang naglagay. Kaya hindi ko mapigilan ang magalit. So I didn't accept his calls and messages. Kaya naman ngayon ay sobrang pangungulit ang ginagawa sa akin. He missed me and I missed him too. Namimiss ko na ang kakulitan niya. Tinitiis ko lang talaga siya dahil nai-stress pa ako sa kakaisip ng pagbubuntis ko. Gusto ko na sabihin sa kanya pero pinipigilan ako ng kabilang banda ng utak ko dahil sa takot. Kailangan ko munang pag-isipan ng mabuti ang mga hakbang na gagawin ko. Lucas, I whispered while staring at his phone number. Hanggang sa namalayan ko nila ang paggalaw sa screen ng aking phone nang hinlalaki kong daliri at tinawagan na nga ang kanyang number. Bago ko pa mapindot ang console ay nasagot na ng kabilang linya ang tawag ko. Finally, hey baby. Bungad agad na masiglang boses ni Lucas. Thanks to God, tinawagan mo na rin ako. Namimiss na kita na sobra-sobra, Jessica, baby. Ay, pautada. Ikaw kasi, mas malala ka pa sa isang psychopath kung makalagay ng hidden camera sa loob ng kwarto namin. Rinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga sa sinabi ko. I'm really sorry, baby. I told you. Gusto lang kitang pagmasdan tuwing hindi ako nakakatulog sa gabi dahil sa kakaisip sa'yo. Kaya yun, nagawa ko lagyan ng hidden camera ang room niyo. And I'm sorry, okay? Mali ako doon. Dapat tumingi muna ako ng permiso sa'yo bago ko naglagay. I'm sorry na talaga. Mahal, patawarin mo na po ko. My one and only, Mrs. Navarra. Napaikot na lang ako ng mata pero hindi ko na mapigilan ang mapakagat labi para pigilan ang aking pagngiti. Ang galing din talagang magpalusot na lalaking ito. Tunay ngang malandi. That's me today, baby. Gusto na kitang mayakap at mahalikan. I'll pick you up. Saan ka ba ngayon? He asked. Agad naman akong umiling kahit hindi niya kita. No, I'm busy today. Bukas na lang tayo magkita. Magabandang hapon, dun sa dati, sa may park, para walang makakita. Promise? Baka naman pinapaasa mo lang ako niyan, baby.
I swear, magtatampo talaga ako sa'yo. Baka akidnapin kita kapag ako nagtampo. Mahina naman akong napatawa sa narinig. Loko ka. Ipakukulong ka ni Lolo kapag ginawa mo yun. Oh, I'm not afraid. Basta ba paglabas ko ng kulungan, akin ka. Napailing na lang ako pero hindi pa rin mapigilan ang mapangiti. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Nga pala, Lucas. Kapag natuloy na ang annulment, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo pero sasabihin ko pa rin sa'yo. Oh, I'm excited. Ano ba yun, baby? Come on, tell me now. Ramdam ko excitement sa kanyang boses. Hindi ko lang alam kung may excite pa ba siya kapag nalaman niyang ibabalita ko na magiging ama na siya. Sana lang ay hindi siya ma-disappoint. Basta, sasabihin ko sa'yo kapag okay na. I can't wait, baby. Para sa'yo, handa ko maghintay. Basta, wag lang sobrang tagal dahil baka mabaliw ko sa pagkamiss sa'yo, Mrs. De Vera. I smiled. Oh, siya, sige na. I will end this phone call now. Mag-text na lang tayo. Hindi ko na ito hinintay pang makasagot at binabaan ko na.